Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking isi-share ay makikita sa mga awit, Kapitulo 22, versikulo 1 hanggang 10. Ito po ay sa amin ni Sister Mera sa atin. Ito po ang nakasulat, panambitan at awit ng papuri. O Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Sumisiga ako ng saklolo, ngunit bakit di mo ako tinutulungan? Araw-gabi tumatawag ako sa iyo, O Diyos, di ako mapanatag, di ka man lang sumasagot. Ngunit ikaw ang banal na pinaparangalan, at sa Israel ikaw ay pinapupurihan. Ang mga ninuno namin nagtiwala sa iyo umaasa, kaya sila iniligtas mo. Tumawag sila sa iyo at sa panganib ay nakawala. Nagtiwala sila sa iyo at di naman sila napahiya. Ngunit ako'y parang uod at hindi na isang tao. Hinahamak at pinagtatawanan ng kahit na sino. Pinagtatawanan ako ng bawat makakita sa akin. Inilabas ang kanilang dila at sila'y pailing-iling. Sabi nila, nagtiwala siya kay Yahweh, hayaang iligtas siya nito. Kung talagang mahal siya nito, darating ang kanyang saklolo. Nung ako ay iluwal, ikaw o Diyos ang patnubay. Magmula sa pagkabata, ako'y iyong iniingatan. Mula nang ako'y isilang, sa iyo na umaasa. Mula nang ipinanganak, ikaw lang ang Diyos na kilala. Ilang po, maraming salamat po rin ang Panginoon sa kanyang banal na salita. God bless. Isang mapayapang gabi po sa ating lahat. Ngayong gabi po, ang aking babahagi ay mula pa rin po sa Aklat ng Mga Awit, sa Kabanata 22, talata 11 hanggang 14, ito po ang nakasaad. Huwag mo akong lilisanin, huwag mo akong iiwanan, pagkat walang saklolo sa papalapit na kapahamakan. Akala mo yung mga toro ang nakapaligid na kalaban, mababangis na hayop na galing pa sa basyan. Bibig nila'y nakabuka para mga leong gutong muungal at sa akin nakahandang lumamon. Parang natapong tubig na wala ako ng lakas, ang mga buto ko'y parang nakalisad-lisad. Pinagharian ng dilib ko na matinding takot, parang kandila ang puso ko natutunaw na uubos. Ito po ang salita mula sa banal na kasulatan. Lagi magpuri at magpasalamat sa Amang Lumikha. Amen. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang akin pong babasahin ngayon ay mula sa libro ng Salmo chapter 22 verses 15 to 18. Ang aking kalakasan ay natuyo na parang tigang na lupa, at ang aking dila ay dumidikit sa aking ngalangala. O Panginoon, pinabayaan niyo ako sa lupa na parang isang patay. Pinapalibutan ako ng mga masasama para silang mga asong nakapaligid sa akin, at tinosok nila ang aking mga kamay at mga paa. Naglalabasan na ang lahat ng aking mga buto, ngunit ako'y kanilang tinitingnan lamang. Ang aking mga damit ay kanilang pinaghati-hatian, palabunutan sila para sa aking panloob na kasuotan. Amen. God bless po. Gabi po sa ating lahat. Ang babasahin ko po ay mula po sa Salmo chapter 22 verse 19 to 22. Ngunit kayo, Panginoon, huwag po kayong maging malayo sa akin. Kayo ang aking kalakasan. Magmadali kayo at ako'y tulungan. Iligtas niyo ang buhay ko sa espada ng aking mga kaaway na tulad ng mga pangil ng aso. Iligtas niyo ako sa mga kuko ng leon, usungay ng toro. Sagutin niyo po ang aking dalangin. Ikikwento ko sa mga kababayan ko ang lahat ng tungkol sa inyo, at sa gitna ng kanilang pagtitipon, kayo ay aking papupurihan. Amen. God bless po. Hello po, good evening. Ang aking Bible verse for today is from the book of Psalms, chapter 22, verse 23 to 26. Kayong lingkod ni Yahweh, siya'y inyong purihin. Kayong lahi ni Jacob, siya'y inyong dakilain. Bayan ng Israel, luwalatiin siya at sambahin. Mga dukay di niya pinababayaan at hinahamak. Hindi siya umiiwas sa humihingi ng paglingap. Sinasagot niya agad ang mga kapuspalad. Ginawa mo'y pupurihin sa dakilang kapulungan. Sa harap ng masunurin, mga lingkod mong hinirang, ang panata kong handog ay doon ko iaalay. Ang naghihikahos ay sasagana sa pagkain. Mga lumalapit kay Yahweh, siya'y pupurihin. Maging sagana nawa sila at laging pagpalain. Amen. Ang mabuting balita ng ating Panginoon.
So muli po ang ating pagpapatuloy sa ating devotion na ginagawa sa bawat araw. At tayo nga po ay nasa Psalms chapter 22 at ang ating pong babasahin ay 27 to 31. Sabi po dito, ang lahat ng mga dulo ng mundo ay mag-aalala at manunumbalik sa Panginoon. At ang lahat ng mga angkan ng mga bansa ay sasamba sa harap mo. Sapagkat ang kaharian ay sa Panginoon at siya naghahari sa mga bansa. Lahat ng mayayaman sa lupa ay kakain at sasamba. Lahat ng bumababa sa alabok ay luluhod sa harap niya. Kahit ang hindi makapag-iingat ng buhay sa kanyang sarili, isang lahi ang maglilingkod sa kanya. Ito ay ibabalita tungkol sa Panginoon sa susunod na salinlahi. Sila'y darating at magpapahayag ng kanyang katwiran sa bayang isisilang na kanyang ginawa. Kanyang ginawa ito. Amen, So, dito makikita po natin ng kaligtasan ay tunay nga po na ito po ay para sa lahat ng bansa. Dahil sabi nga po dyan ng Psalmist ay lahat ng bansa ay luluhod sa harap niya. So, dito ay pinapakita lang na lahat ng bansa, ito po ay nasa kapangyarihan ng ating Panginoon. At dito natin makikita na talagang grabe yung pag-ibig ng Panginoon, na talagang ando na kaagad yung salita ng psalmist, na nagpapatibay na manunumbalik yung mga tao sa Panginoon. Ibig sabihin, talagang hindi po ito ng Panginoon, because He is the God of all mankind. Ganyan po katindi yung pagmamahal ng Panginoon, hanggat maaari gusto niya po talaga maligtas yung lahat, So dito natin makikita din na sinasabi diyan ng psalmist, ikaw yung tunay, kaya kung madalas natin napakinggan, you are the King of Kings, you are the Lord of Lords. So ibig sabihin lang po niyan, talaga ang Panginoon ay ang hari ng mga hari, At ito po sa makikita natin dito, yung anuman, yung kung ikaw man ay mayaman, ikaw man ay dukha, sa paningin po ng Panginoon, ito po ay pantay-pantay. Isa po yan sa isa pong napakagandang balita, na sa Panginoon po ay walang favoritism, Pantay-pantay po yung kanyang pagtingin, Dito makikita din po natin, talagang yung mga darating na mga henerasyon ay ipiniprepare din ito ng Panginoon na may mga nakapagsabi sila upang makapagpatuloy na talagang ang kapangyarihan at pagmamahal ng Diyos ay tunay ngang dakila. So purihin po ang Panginoon and God bless everyone.